Mga kabombo at mga Kastar Nation, sa iba pang malalaking balita ngayong araw ho na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Good morning. Ay, gandang umaga po. Kumusta na lahat? Sana nasa maayos kayong lagay. Ayun, maayos naman po. At sana kayo din. Okay, ano po ang inyong reaksyon? Itong kahapon lamang, nagkaroon ho ng anunsyo na nagbitiw na pala itong si Secretary Rogelio Singson, former Secretary ng Department of Public Works and Highways, bilang kabahagi dyan ho sa independent panel na nag-iimbestiga doon sa mga usapin ng infrastructure anomalies. Any reaction to that? Well, syempre ang pinaka-reaction ay lalong nawalan na ng kredibilidad yung ICI. Kaya maganda siguro kung magkaroon ng maayos na paliwanag kung bakit nagbitiw si former Secretary Babes. Kasi right now talaga naghahanap na ng accountability yung publiko. Kung yung ICI isa doon sa mga flagship na measures ng Pangulo para daw di umano sugpuin ng korupsyon, kung may problema doon sa paggana ng ICI, siguro kailangan malaman, may maayos sa paliwanag kung bakit ganon. Kasi I think tama yung galit ng publiko, tama na tuloy-tuloy yung paghahanap natin na accountability. Pero kung yung mga flagship measures for accountability ay may mga question, siguro maganda maayos yung sistema na yan kasi hindi tayo pwede pumasok ng bagong budget, malapit na mag-BICAM, malapit na i-finalize yung 2026 budget, hindi tayo pwede pumasok sa bagong taon na walang pakiramdam ang publiko na maayos na yung budget processes natin. I see. Ito lamang sabi nila medyo mahina yung performance ng independent panel pero recently nag-file din ho sila ng mga information doon sa Office of the Ombudsman. Hindi ho kayo satisfied doon sa kanilang performance so far? Ganun po ba? Hindi lang siguro ako. I think nakita ko sa mukha nyo, hindi rin kayo satisfied kasi walang duda, kung titinan yung kumpara sa nakaraang taon, kung ilan yung mga mataas na opisyal na kakasuhan, walang duda, mas marami ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Pero ang panukat naman natin, hindi yung improvement mula sa nakaraang taon, ang panukat natin, yung lawak at lalim na pinakita ng mga hearings, ng mga expose ng korupsyon, naharap ba yun? And I think, walang duda kahit may sabihin mo may 4-5 former at current senators sa makasuhan, kahit na sabihin mo may 15, 20 or kahit 30 kongresista na mga kakasuhan, kahit na may ilang dosenang mga DPWH officials, at sabihin mo kahit ilang daan contractors, kung yun lamang makakasuhan, alam natin hindi lang yun Si Secretary Lacson sabi na mismo, mayorya ng senador ay nakatanggap ng pork barrel. Alam naman natin, lumabas na yung mga expose about yung mga allocables and allocables, daang kongresista ang nakatanggap ng pork barrel. Alam natin, kung pagbabatayan natin halimbawa yung corruption sa DPWH officials, hindi bababa sa 1,500 o baka 2,000 corrupt ng DPWH officials at libo-libo pang contractors yung sangkot sa korupsyon. Kaya kung panukat natin ay yung lawak at lalim ng korupsyon na umaabot nga hanggang sa Malacanang, hanggang mismo sa presidente, sa kanyang anak at sa kanyang pinsan, di umano, kulang na kulang talaga yung mga hakbangin ngayon. I think tama lang na magalit tayo kasi hindi pwede magkasya tayo sa ilang makakasuhan tapos hintayin nila ang 2028 elections tapos yung daan-daang korap na kongresista, yung ilang dosen ng kandidato para sa Senado na sangkot sa pork barrel, tatakbo na lamang at mananalo ulit sa 2028. So I think tama lang na tuloy-tuloy tayong dapat magalit, tuloy-tuloy tayong dapat maghanap ng accountability at tuloy-tuloy tayong hindi dapat magkasya sa ilan ng mga nababato sa atin. I see. By the way, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo, may ilan din po punto na nais na maitanong po sa inyo. Go ahead. Yes po. Okay. Sir, good thing na-mention niyo po itong pork barrel. Ano po ba itong allocable at non-allocable sa pondo ng bansa? Sa simpleng paliwanag para malaman din ng ating mga listeners at bakit ito nagiging sentro ng diskusyon? Unang-una,
hindi malinaw talaga sa atin kung ano yung totoong halaga ng allocable at non-allocable. Pero ang pinakasimpleng paliwanag sa kanya, yung allocable at non-allocable ay yung bahagi ng DPWH infrastructure budget na binibigay bilang pork barrel sa mga mambabatas. May iba't iba mga estimates yan. May estimates halimbawa yung Makabayan Block na umaabot sa more or less parang 230 to 250 million pesos per congressman ay pwede makuha nila in terms of allocable pork barrel projects sa mga local projects. At may estimates din silang nilabas na hindi bababa sa 3.1 or 3.2 billion per senator ang pork barrel projects na meron ng mga sa DPWH budget. Medyo malapit yan dun sa nilabas kamakailan lamang sa November 29 bago yung kasagsagan ng mga kilos protesta. Yung PCIJ ay naglabas sila ng amounts na minsan umabot ng 400 to I think over 500 billion pesos in pork barrel projects in allocable amounts. Pero yung usapin lamang na allocable, tama yung mga biro palagi dyan inaalok, ito yung bahagi ng budget ng DPWH na mismo yung presidente pala naghahanda through yung kanyang budget secretary at yung Public Works Secretary, yung sinusumiting budget sa Kongreso, wala pang usapin ng insertions, may pinasok na pork barrel yung presidente. Kaya ang tinatawag na president's budget. At tingnan namin napakahalaga masapol yung punto na yun kasi habang lumalabas mas maraming impormasyon na merong allocables at non-allocables na pinapasok ang presidente sa pambansang budget, even before pakialaman ng Kongreso, both Senate at House, ibig sabihin, may accountability talaga yung presidente dun sa pork barrel system. At tingin namin tama na the buck stops hindi sa Congress, whether Senate or House, the buck stops with the president. At meron siyang full knowledge ng mga ganap na ito. Unless sabihin niya wala siyang full knowledge, in which case, yung accountability niya ay medyo naman mag-iiba to gross negligence naman. So, you're saying na it's kind of like a modernized term nitong pork barrel, itong allocable, sir, which is still present sa ating system? Oo nga, actually, yun ang I think dapat kagalit natin kasi after the PDAF scam noong 2013, 2014, nung nag-Supreme Court decision na sinasabi, hindi pwedeng may kamay or may involvement ang Senate, ang mambabatas dun sa pag-implement ng mga projects. Iniba lang yung form. Kung dati PDAF, yung PDAF, ang pagkakaiba ng PDAF sa allocable and allocable, dati sa PDAF, nandun sa budget, magkano naka-assign per Congress, per lawmaker. Dito sa allocable and allocable, nandun pa rin yung numero na yan, pero tago sa atin, naging sekreto. So sa amin, kaya sobrang halaga na mabunot yung tinik, hindi nandun sa lawak at lalim ng corruption, even to the highest level ng office sa presidente. Kasi kung hindi maging accountable lahat ng mga sangkot dyan, hahanap at lahat ng paraan yung daan-daang corrupt officials na magkaroon ng bagong forma ng pork barrel. Kung version 1 ay yung PDAF dati, kung version 2 ngayon ay allocables ng allocables, sigurado makakaisip sila ng version 3 eh. Kaya hindi pwedeng yung ilang mga ilang officials lamang yung kasuhan. So kung modern pork barrel itong maituturing, sir, pwede ba itong ipagdeklarang labag sa batas dahil sa Supreme Court jurisprudence na unconstitutional itong pork barrel? I think dapat i-pursue nga yan kasi again, kung pagbatayin natin halimbawa yung PCIJ report, may actual formula sila dun sa usapin ng yung para may BBM parametric formula. Yung nakakatawa, mismo yung formula dun sa pag-allot nito ay pinangalanan after the president. So maganda nga actually yung ko na nadinig yan, maganda i-pursue yung kaso niyan kasi kung naging formal part ng proseso ito, yung BBM parametric formula for pork barrel, kahit hindi formally tinatawag na pork barrel, hindi formally pinapangalanan sa mga documents yung mga mambabatas, for sure may record eh. At I think yun ang isang pinaka-ikinagalit ng mga tao ngayon. Talagang sikreto yung pork barrel, sikreto yung corruption sa publiko. Pero within government, kompleto yung dokumento nila eh. May formula nga, nagsalita nga yung DPWH official, si Yusek Cabral tukol dun sa pork barrel. So, sekreto sa atin, pero hindi sekreto sa kanila. So, for sure, garantisado, may documents completely ang gobyerno sa extent ng corruption, extent ng pork barrel. Maaari yung pag-resign ni Secretary Babes, syempre lalong yung pinag-aaralan niya, baka, again, speculation lang, pero nagsalita naman si Rep. Ege Eriza kahapon, kung part ng frustration niya ay
ay hindi dinadala to its logical conclusion yung ICI, maaaring it's because nakita niya, nandiyan mga dokumento, pero natatali, nagbubusala ng ICI from pursuing accountability to the highest level. Again, speculation lang yan, but ang gusto namin clarify, all the data is there. Kung gusto ng gobyerno ilabas lahat ng mga yan, pwede na ilabas. Kung hindi nilalabas, it's because may tinatago po sila. See. Okay, finally, siguro kayo hubay naniniwala na magkakaroon ng epekto sa ating target na economic growth. Itong issue ng corruption, though unti-unti sabi nila nararamdaman na, but in totality, patapos na kasi ang taon, sa tingin ho ninyo, anong magiging impact nito overall? Well, magkakaroon ng minor impact sa growth yan kasi nag-aalangan na yung mga mambabatas dun sa pag-implement ng mga infrastructure projects. Kasi kumbaga, alam nila mas malaking danger na ma-audit sila. Ganun pa man, hindi nawawalang corruption kasi ang tinataguan ng mga corrupt ay yung lawak at lalim at dami ng corruption. Alam nila, imposibleng ma-pursue lahat ng sabay-sabay. For sure, babagal economic growth kasi mababawasan, babagalan yung pag-implement infrastructure projects. Pero gusto namin din, yung pinakamalaking salik sa pagbagal ng economic growth, hindi yung corruption actually. Ang pinakamalaking salik, yung pagbaba ng kita ng karaniwang pamilyang Pilipino. Kung titinan yung national account sa GDP, yung gross domestic product, ang pinakamalaking bahagi nun ay consumption spending. At yung household consumption spending na nagbabatay sa kita ng mga pamilya ay bumabagal. At before the pork barrel controversy, bumaba na yung paglago ng household spending sa pinakamaliit na about 14-15 years. So, even before the pork barrel projects, humihina na yung household spending kasi fundamentally, kulang ang trabaho, kulang ang kita o ordinaryong pamilyang Pilipino, pinalala lamang ng corruption scandal. With that, maraming salamat po, Ginoong Africa, dito sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa aming mga taga-subaybay. Sige, magandang umaga po, ingat lahat. Manatiling ganit po. Salamat po. Ayan. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Jose Enrique Sani Africa. Kaugnay ho dito sa mga development na nangyayari, lalo na yung investigasyon ng independent panel and of course yung totality na kumbaga epekto sa ating ekonomiya nitong issue ng korupsyon.